Magandang araw mga kababayan. Narito ang pinakahuling ulat sa magiging lagay ng panahon sa susunod na 24 na oras. Sa kabila ng inaasahang maaliwalas na panahon sa malaking bahagi ng bansa, patuloy din nating binabantayan ang Super Typhoon Bavi, na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility at ang posibleng epekto nito sa ating bansa sa mga susunod na araw. Alamin natin ang pinakahuling detalye. Patuloy nating minomonitor ang Super Typhoon Bavi na kasalukuyang nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Batay sa huling datos ngayong umaga, ang sentro nito ay nasa humigit kumulang 2,700 kilometro sa silangan ng Eastern Visayas. Taglay nito ang lakas ng hanging umaabot sa 195 kilometers kada oras malapit sa gitna at pagbugsong hanggang 240 kilometers kada oras. Patuloy rin itong kumikilos habang mahigpit na binabantayan ng pag-asa. Batay sa ating pinakahuling forecast track, may posibilidad na pumasok ang Super Typhoon Bavi sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa Miyerkules, July 8. At inaasahang mananatili pa rin ito sa kategoryang Super Typhoon sa oras ng pagpasok nito sa PAR at papangalanan bilang Bagyong Inday. Sa kasalukuyan, tinatahak nito ang direksyong Kanluran-Hilagang Kanluran. Bagamat maliit pa rin ang posibilidad na direktang tumama ito sa kalupaan ng Pilipinas, inaasahang lalapit ito sa Batanes bago tuluyang kumilos patungo sa Taiwan, kung saan posibleng doon ito maglandfall. Sa kabila nito, hindi direktang pagtama ang pangunahing epekto na inaasahang mararanasan sa bansa. Habang lumalapit ang bagyo, inaasahang palalakasin nito ang southwest monsoon o habagat na magdadala ng mas maraming kaulapan at pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Posibleng magsimula ang paglala ng lagay ng panahon pagsapit ng Miyerkules at maging mas kapansin-pansin sa Huwebes, habang maaari namang magpatuloy ang maulang kondisyon hanggang sa susunod na weekend. Dahil sa inaasahang paglapit ng bagyo, posible ring magtaas ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Hilaga at silangang bahagi ng Northern Luzon, kabilang ang ilang lugar sa Batanes at mga karatig lugar. Maaari itong ipatupad kasing aga ng Martes ng gabi o Miyerkules ng umaga, depende sa magiging bilis at direksyon ng pagkilos ng bagyo. Kasabay nito, inaasahan ding mararamdaman ang pagbugso ng malalakas na hangin sa ilang bahagi ng bansa dahil sa pinalalakas na habagat. Inaasahan ding magiging mas maalon ang mga karagatan, lalo na sa silangang baybayin ng Luzon at Visayas, simula Miyerkules. Dahil dito, may posibilidad na maglabas ang pag-asa ng gale warning sa mga apektadong baybayin. Kapag may nakataas na gale warning, mahigpit na ipinagbabawal ang paglalayag ng maliliit na sasakyang pandagat at mga bangka dahil sa panganib na dulot ng malalakas na hangin at matataas na alon. Bukod sa malalakas na hangin at maalong karagatan, inaasahan ding magdadala ang pinagsamang epekto ng Bagyong Inday at ng pinalakas na habagat ng malalakas hanggang matinding pag-ulan partikular sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Posible nang makaranas ng kalat-kalat na pag-ulan pagsapit ng Miyerkules, ngunit inaasahang lalakas at magiging mas madalas ang pag-ulan simula Huwebes. Dahil dito, tumataas ang panganib ng pagbaha, biglaang pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga lugar na matagal nang nakararanas ng pag-ulan at sa mga lugar na mas madaling maapektuhan ng pinalakas na habagat. Sa mga susunod na araw, partikular hanggang Lunes at Martes, inaasahan pa ring mananaig ang generally fair weather sa malaking bahagi ng bansa. Gayunpaman, mahalagang samantalahin ang nalalabing panahon habang maaliwalas pa ang kondisyon ng panahon upang makapaghanda para sa posibleng epekto ng Bagyong Inday at ng habagat. Batay sa kasalukuyang forecast, magsisimula ang mas malalakas na pag-ulan sa Huwebes at maaaring magpatuloy hanggang sa weekend. Kaya naman pinapayuhan ang lahat na manatiling alerto, maging handa sa mga posibleng epekto ng masamang panahon, at patuloy na subaybayan ang mga opisyal na abiso at babala ng pag-asa. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, makikitang halos wala nang makapal na kaulapan sa malaking bahagi ng bansa. Dahil dito, inaasahan ang pangkalahatang maaliwalas na panahon sa halos buong kapuluan. Gayunpaman, nananatili ang posibilidad ng mga bahagyang pag-ambon at mga thunderstorms, lalo na pagsapit ng hapon hanggang gabi. Mula umaga hanggang tanghali, mababa naman ang tsansa ng pag-ulan, at inaasahang magpapatuloy ang ganitong lagay ng panahon hanggang Lunes at maging sa Martes. Sa kabuuan, generally fair weather pa rin ang mararanasan sa malaking bahagi ng bansa.